Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Itinalaga bilang bagong Solicitor General ang University of the Philippines College of Law na si Darlene Berberabe. Mismong ang outgoing Solicitor General ang nagkumpirma nitong kamakailan lang. Si Berberabe ay nagsilbing CEO ng Pag-ibig Fund noong 2010. Nagtapos siya ng philosophy degree sa UP noong 1995 na kinilala bilang class valedictorian at may parangal na summa cum laude. Samantala, tinalakay sa Senado nitong Huwebes ang ilang reklamo ng mga seafarer hinggil sa medical exam fees. Narito ang detalye. Muling umulan ng mga reklamo mula sa mga seafarer hinggil sa kanilang medical examination na umano'y doble-doble ang kanilang nagagastos dahil sa magkakaibang charges para sa kanilang confirmatory test. Ito ay matapos magpatuloy ng pagdinig ng Migrant Workers Committee na pinamumunuan ni Senator Rafael Rafi Tulfo nitong Huwebes. Sa pagdinig ay isiniwalat ang tila panggagatas sa mga pasyente ng isang medical clinic na pinangalan ng Supercare Medical Center. Depensa naman ng isang doktor na may mga pagkakataon na kailangang siguraduhin ang resulta kaya nagkakaroon ng confirmatory test. Tugong mungkahi naman ni Tulfo na dapat ay isama na sa package payment ang ilang follow-up check-ups o gaya ng mga serbisyong nabanggit. Sa paliwanag ng Department of Health, naging halimbawa nito ang confirmatory testing para sa human immunodeficiency virus. HIV, may screening lang po yun initially. And then we have to confirm it kung talagang mayroon siyang HIV because sometimes may mga false positive na result for screening. So it's not 100% na pag positive sa screening, talagang meron na siya. Nagpatuloy pa ang debatihan sa pagitan ng mga resource person at panelist hanggang sa nabanggit na ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang ilang mga bagay na napapailalim sa batas. The approach should be not to burden that person by making him or her pay for that second test. Dapat ang interesado na dyan yung the principal or the state who should come in and say, okay, to confirm, we will have to step in and shoulder the expense but not to charge the seafarer. Pagbibigay diin pa ni Kakdak, as a medical clinic, you know about the certain possibilities kapag nagpa-test isang tao na posibleng magkaroon ng second or third test, but that too is under the auspices of the principal. Kaya dapat po may arrangement now with the principal kasi the rule is absolute. No, not a single cent should come from the seafarer and no ifs and buts. Nagpatuloy naman ang pagdinig kung saan ilan pang mga issue ang naisiwalat mula sa ilan pang mga reklamo patungkol sa isa sa mga klinik na dumalo sa pulong na humantong sa desisyon ni Tulfo na ipakansela ang lisensya. Sorry, Doc, maghanap na lang kayo ng ibang hanap buhay. Kasi pakakansela ko yung mga clinic tulad niya. I'm sorry, nothing personal. I don't know you and you don't know me. Kasi parang racket to eh. Lumilitaw. Nang-racket kayo sa mga seafarer natin. Pasensya na po, Doc, ha. But I will do everything. Bibilisan ko na para mawala na kayo ng hanap buhay. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Negosyo, wag yan. Okay? Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na isang Philippine passport lamang ang hawak ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa database ng DFA, inisyu ang passport ni Roque noong July 2024 na may visa hanggang sa taong 2034. Taliwas ang pahayag ng DFA sa sinabi ng Department of Justice na hindi bababa sa 2 o 3 pasaporte ang hawak ni Roque. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cebu naitala ang unang kaso ng Mpox. 20 Pinoy seafarers nakaligtas sa lumubog na barko sa India. Presentation ng articles para sa impeachment inilipat sa June 11.
barangay certificate ginagamit umano ng ilang barangay official kaugnay ng mga flighting voters ayon sa COMELEC. BOC kinumpiska ang 81 million pesos na halaga ng sigarilyo bunsod ng paglabag sa CMTA. At durian mula sa Pilipinas, opisyal nang may market access sa Egypt. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.